Ito ang pinakamabaliw na paglipat ng bahay sa kasaysayan. Dinala nila ang lahat ng kanilang ari-arian at 12 ng iba't ibang uri ng hayop. Magplanong tumawid sa karagatang Pasipiko upang maghanap ng 3 desyerto na isla. Ngunit wala silang nakitang palatandaan ng isla. Nang sila ay desperado, nakita nila ang isang pawikan sa hindi kalayuan. Ibig sabihin malapit lang ang mainland. Natuwa si William. Itinaas niya ang kanyang sandata, nagbabalak na manghuli ng pagong na ito. Hinawakan ng pangalawang batang lalaki sa tabi niya ang lubad at inihagis ito sa pagong. Ang lubad ay nakabalot sa balat ng pagong. Kaya naman, sa patnubay ng pagong, nakarating sila sa isang desyerto na isla. Sa pagtingin sa tanawin, sila ay nasa sabik. Ngunit maraming mga hayop sa isla. Si Elizabeth ay natakot sa kanyang talino ng isang butiki. Ngunit ito ay paraiso ng mga bata. Nang abala ang pamilya, ang bunsong anak na lalaki ay pumuslit sa kagubatan. Binalak niyang gamitin ang tubo para hulihin ang sanggol na elepante. Ngunit may isa pang nakatago sa malapit. Sa ilalim ng tukso ng batang lalaki, ang sanggol na elepante sa wakas ay nahulog sa bitag. Hinigpitan ng bata ang lubad upang maiwasang makatakas ang sanggol na elepante. Hinailan niya pabalik ang sanggol na elepante, sinusubukang hilahin ang sanggol na elepante. Ngunit ang ambush tigre ay lumabas mula sa kagubatan. Tumakbo ang bata, na inilagay ang nakatali na sanggol na elepante sa higit pang panganib. Habang pinagmamasdan ang tigre na unti-unting lumalapit, umatras ang sanggol na elepante. Sa oras na ito, isang piraso ng kahoy ang itinapon. Naghahanap pala ng armas ang bata, hindi tumatakas. Ngunit nagalit ang tigre, binago nito ang target na atakihin ang bata. Dinala ni Elizabeth ang rescue dog team sa oras. Agad namang sumugod ang 2 security guard. Dahilan para tumakas ang mabangis na tigre. Saway ni Elizabeth sa bata. Muntik na siyang mahulog sa bibig ng tigre. Hinimok ng bata si Elizabeth na tanggapin ang sanggol na elepante bilang miyembro ng pamilya. Sa pakikilahok nito, nagtatrabaho sila bilang isang doble. Narinig kong may mga tigre sa isla, kaya hinailan nila ang lahat ng mga panel na gawa sa kahoy mula sa cargo ship. Plano nilang magtayo ng bahay sa isang puno, para hindi na sila mag-alala na atakihin sila ng mga tigre. Nagplano silang lumipat sa New Guinea. Ngunit ang isang stranded cargo ship ay maaari lamang manatili pansamantala. Umaasa pa rin si Elizabeth na makakahingi siya ng tulong. Ngunit dito madalas lumilitaw ang mga pirata, kaya't pansamantalang napanatag nito si Elizabeth. Ang kanilang bahay ay nasa orihinal nitong hugis. Ngunit hindi pa rin mapakali si Elizabeth. Maraming panganib sa paligid. Nakakita ng unggoy ang nakababatang kapatid. Bigla itong nadulas. Itinali sa kanya ni Elizabeth ang lubid. Kung hindi, ito ay magiging lubhang mapanganib. Galit na galit si Elizabeth. Bago natapos ang bahay, huminto siya sa pag-akyat. Binigyan siya ni William ng isang sorpresa. Binigyan talaga nila ng malaking surprise si Elizabeth. May mga full amenities dito. Ang mga maliliit na imbensyon ay labis na nagustuhan ni Elizabeth. Puno rin ng mga sorpresa ang kwarto. Dinisenyo din nila ang mga skylight para mapanood ang mga bituin. Sa gabi maaari kang humiga sa kama at pagmasdan ang mga bituin sa langit. Love agad si Elizabeth sa lugar na ito, dahan-dahan lang lumipas ang buhay. Nanahi si Elizabeth, pinait naman ng lalaki. May hatid ding sorpresa ang makulit na nakababatang kapatid. Ang mga hayop ay naging target nila para sa domestication. Nang sila ay pagod, pumunta sila sa ilog upang magpahinga ng magkasama. Ang mga amenities sa kagubatan, hindi rin napapagod si William sa paglalaro. Pinanood sila ni Elizabeth na masayang naglalaro, ngunit kailangan niyang ipahayag ang kanyang mga alalahanin. Hindi sila mabubuhay dito magpakailanman. Ano ang gagawin sa 3 anak? Wala akong mahanap na asawa dito, hindi ako pwedeng manatiling single habang buhay. Si William, na engrossed dito, ay kinailangan ding harapin ang problemang ito. Nagpasya silang lumabas ang panganay at pangalawang kapatid na lalaki upang makita. Ang una ay isang pakikipagsapalaran sa paligid ng isla. Ngunit nang maglayag sila sa isang maliit na bangka, may nangyaring hindi inaasahan. Sa kabilang bahagi ng isla, isang grupo ng mga pirata ang kumidnap sa isang mag-asawa. Nais ng 2 magkapatid na iligtas ang mga tao. Lumapit sila sa likod. Sinamantala nila ang digmaang sibil ng mga pirata at nilayon nilang pakawalan ang mga lubid. Natuklasan pa rin sila ng pinuno ng pirata. Sinabi niya sa kanila na kunin ang kanyang pamangkin at tumakas. Pero gusto ni kuya na iligtas silang 2. Ngunit habang palapit ng palapit ang mga magnanakaw, kailangan muna nilang umalis, dahil masyadong nakikita ang pagtakas sa dagat. Kaya tumawid sila sa isla upang muling makasama si William Elizabeth. Gayunpaman, nang dumaan ang grupo sa isang ilog, natakot ang bata nang marinig niyang kailangan niyang habarin ang kanyang kamiseta para tumawid sa ilog. Natagpuan niya ang lahat ng dahilan upang kumbinsihin sila na lumihis. Napaupo siya sa lupa at ayaw gumalaw. Nagpa siya ang panganay na kapatid na huwag na siyang i-spoil. Nakita ng bata na malapit na siyang bugbugin kaya napatayo siya sa takot. Ngunit nang sila ay tumalikod, ang bata ay nakakuha ng 2 baril. Pagkatapos ay itinutok niya ang baril sa kanila, na gustong kunin ang baril ng mag-isa upang mailigtas siya.
Habang walang katapusang pagtatalo ang bata at ang kanyang nakababatang kapatid, si kuya ay sumubsob sa likod ng bata. Bigla niya siyang nakontrol. Pagkatapos, sa sobrang lakas, itinulak niya ang bata sa lupa. Habang nagpupumiglas, ibinaba niya ang sombrero ng bata. Agad namang natigilan ang kapatid dahil sa kaharap niya ay isang babae. Kasalanan ko ang putok ng baril, hindi niya sinasadyang barilin. Wala akong pakialam, niligtas namin siya. Anong sabi mo? Siya. Babae siya. Natakot pala ang lolo na maging masama ang mga pirata, kaya't pinutol niya ang kanyang buhok at nagbalat kayo bilang isang lalaki. Sa susunod na bahagi ng kalsada, sinundan ng magkapatid ang kanilang amo na parang aso. Nagbago ang ugali ng 180 degree. Kaya lang, sinakyan nila ang kanilang mga bagong unlock na hayop pa uwi. Matapos maisuot ng dalaga ang damit, nabighani ang magkapatid, kumikinang ang mga mata. Sa pagtingin sa masaya at maayos na pamilya, nag-aalala si William. Dahil maaaring dumating ang mga tulisan. Kaya naghanap siya ng tuktok ng bundok na madaling ipagtanggol. Ito ay binalak na magtayo ng isang defensive fortification dito. Ngunit habang naghahanda sila, nagdulot ng gulo ang bata. Nais ng bata na subukan ang kapangyarihan ng mga bomba ng niyog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang tumatakbo, nahulog ang mga bomba ng niyog. Lumuhad ang bata sa tabi niya. Ang slow burn wire ay may natitira pang seksyon. Dinampot niya ang coconut bomb at tumakbo. Lubak-lubak ang daan, tumakbo siya ng hindi matino. Agad na sumabog ang coconut bomb kapag nabitawan sa kamay. Akala ni William ay sumalakay ang mga pirata. Tinawag niya ang lahat sa kuta. Sa oras na ito, lumitaw ang bata sa tuktok ng bundok. May pagmamalaki na mukha, sinabi niyang nasubukan na niya ang coconut bomb. Napakagandang epekto, nakahinga ng maluwag ang buong pamilya. Sa mga araw na ito, upang labanan ng mga pirata, lubusan silang handa. Hindi lamang ang pagdidisenyo ng mekanismo ng paggulong ng puno sa tuktok ng bundok. Sa kalsadang kailangang dumaan sa ilalim ng bundok, naghukay din sila ng malaking butas bilang bitag sa itaas. Paghanda upang akitin ng tigre sa butas. Iyon ay magiging isang malakas na unang linya ng depensa. Sa gabi, naamoy ng tigre ang pabango at dumating at agad na nahulog sa bitag. Dumating doon ang buong pamilya. Nang makitang nahuli ang tigre, tinakpan nila ang bitag. Sa tulong ng tigre, mas ligtas sila. Ang buong pamilya ay nag-organisa ng isang pagdiriwang ng palakasan sa isla. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinahanap ng mga pirata ang kanilang silhouette. Nagpaputok ng flare si Elizabeth, ngunit ginagawa rin itong makilala ng mga pirata ang signal at umaasa sa tunog na darating. Nakita ni Anna ang mga pirata na papalapit. Bumalik siya para sabihin ang balita. Sinusunod ng pamilya ang plano ayon sa kanilang mga palatandaan. Maghanda sa pag-akyat sa bundok para makipaglaban. Dumating ang mga pirata sa dalampasigan. Pero wala silang nakitang tao. Ngunit sa oras na iyon, inihayag ng makulit na bata ang kanyang pagkatao. Alisin mo dali, agad silang hinabol ng mga pirata. Utos ni William sa lahat. Pagkatapos, pagkasakay na ng pirata sa tulay, hinayla ng panganay na kapatid ang lubid. Sabay-sabay na nahulog ang mga pirata sa tubig. Right after that, kumilos din ang pangalawang kapatid, panay ang putok ng baril. Ang pirata ay nasa matinding sakit, ngunit ito ay simula pa lamang. Nakita ang mga pirata na nagmamadaling umakyat sa bundok. Ang sumunod na segundo, nakita na lamang ang malaking dami ng malalaking bato na biglang sumabog. Susunod, gumulong diretso sa karamihan. Ang makapangyarihang hukbo ay biglang nagkawatak-watak. Ang mga pirata ay pinalo. Inutusan sila ni William na umatake ng masigla. Sa wakas ay nagpa siya na gamitin ang kanilang gawang bahay na artillery. Ang batang lalaki sa tabi niya ay nasa sabik ng matagal. Sinindihan niya ito ng apoy at diretsyong itinapon palabas. Ang bomba ay gumulong diretso sa harap ng pinuno. Tiningnan niya ang hugis niyog na bomba sa kanyang kamay, hindi niya ito pinansin. Ibalik ito ng casual. Boom! Boom! Sa ilalim ng patuloy na barrage ng artillery, ang mga pirata ay malubhang nasugatan. Ngunit dahil ang mga gawang bahay na bomba ay may limitadong mapanirang kapangyarihan, sinubukan pa rin nilang umakyat sa ilalim ng apoy. Kaya nagpa siya si William na gamitin ang kanyang huling sandata. Daan-daang toneladang bilog na kahoy ang gumulong sa isang kisap mata. Bago pa makapag-react ang mga pirata, nadurage na sila. Sa oras na ito, ang dalawang troso, gaya ng binalak, ay nahulog mismo sa bitag ng tigre. Sa ilalim ng huling alon ng pag-atake ng tigre, nagkalat ang mga pirata. Ang buong pamilya ay masayang nakatayo sa tuktok ng bundok upang magdiwang. Ngunit hindi pa sumusuko ang pinuno. Dahil napahiya siya ng ganito, kailangan niyang bawiin iyon. Nagutos siya ng palihim na pag-atake mula sa gilid ng bangin. At nagkunwari siyang itinaas ang puting bandila para sumuko. Nakatutok sa kanya ang buong pamilya. Umakyat ang mga pirata mula sa gilid. Biglang nakarinig ng alarm bell ang nakababatang kapatid. Upang maiwasan ang anumang aksidente, naglagay siya ng sensor bell sa tabi niya.
Ang buong pamilya ay nagsimulang mang-sniping sa mga pirata. Pero nadiskubre nilang medyo huli na, may mga pirata na umaakyat. Matinding labanan ang dalawang panig. Habang sila ay nasa mahinang posisyon, ang mga pirata ay umatras. Malayo sa dagat ay nagkaroon ng labanang pandagat, ang kanilang bangka ay binabaan ng bala. Bumalik ang lolo ni Ana para iligtas siya. Nawasak ang mga pirata, nalampasan din nila ang hamon na ito. Sa wakas ay mapayapang matamasa ng buong pamilya ang isang mapayapang buhay sa isang desyerto na isla.